Tayo pong lahat ay magkaisang dumalangin. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa pangunang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Pastor Evangelist Wildis Rada Almeda, your end-time prophet, kami po ay taos-puso nagpapasalamat, O Diyos, sa tagumpay ng iyong banal na gawain. Sa mga oras na ito, sa pakikinig ng iyong banal na salita, kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakasala sa iyo. Pinakamamahal na Panginoon Hesus, langisan mo ang iyong banal na salita at pagpalain mo po kaming lahat. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Hesus at aming sinasaway ang lahat ng masamang espiritu ng hadlang, all demons of hindrances, doubts, and unbeliefs, cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Una tigit sa lahat po, aking ipinaabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagluwalhati sa ating dakilang Diyos na buhay ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Wildis Rada Almeda, the end-time prophet of our loving God. And we will always remember and cherish the precious memories and the blessed teachings of our dearly beloved and honorable Assistant Pastor, Lina C. Almeda. To the beloved children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, to the whole beloved family here and in abroad, isang mapagpalang umaga po. We love you so much. At sa lahat po ng ating mga live webcast viewers, ating minamahal na mga kapatiran sa buong mundo, na nakatunghay po ngayon sa ating live webcast. Lalo na po, dito po sa lugar na ito, ating beloved brethren at lahat po ng mga baguhan, welcome to the royal family of God. Mga minamahal, we could declare talaga na tayo po, we are of the truth. Tayo ay sa katotohanan. Atin pong basahin ang unang Juan, Kabanatang 3, talatang 19. Amen. Dito po sa unang Juan 3, talata 19, ganito po ang pagkasulat. Dito makikilala natin tayo sa katotohanan at papanatagin natin ang ating mga puso sa harapan niya. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Dito'y makikilala nating tayo'y sa katotohanan at papanatagin natin ang ating mga puso sa harapan niya, mga minamahal ko. Kaya merong testimony portion Yun ang nagpapatotoo talaga. We're declaring the goodness of our loving God, mga minamahal ko. Ikaw mismo, tayong lahat ay nakaranas. Kaya nga, ang nagpupursige na talagang magpatotoo, yung iba nag-aalay pa ng awit. Kaya lang minsan nga, sa maigsi ang oras natin, kaya nililimitahan na lang. Pero kung magpapatotoo po, ang lahat ng bagay ay baka hanggang magdamag tayo, hanggang bukas pa matapos. Kaya nga mga minamahal, salamat sa ating dakilang Diyos. Sabi nga, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Dito tayo pinalaya ng ating mahal na Panginoon. Siya ang katotohanan. Jesus is the way, the truth, and the life. Iyan ang katotohanan, mga minamahal ko. Kaya tayo po ay talagang totoong pinagpala sa ating banal na gawain. Dahil dito kumpleto, walang kulang, mga minamahal ko, complete ang ipinagkakaloob ng ating dakilang Diyos sa kanyang banal na iglesia. From the book of 1 Corinthians chapter 12, verse 28, atin pong basahin. Dito po sa aklat ng unang Korinto, kapitulo 12, ang talatay 28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito po ang inilagay ng Diyos sa kanyang tunay na iglesia. Mga minamahal ko, ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Unay, apostol. Ikalaway, propeta. Ikatloy, mga guro. Sa katauhan ng ating dearly beloved parents in the Lord, saka
mga himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Yung mga iba't ibang gawain po, umaangkin na sa katotohanan. Pero pag pinag-usapan na yung himala, hinala, meron sila. Himala, wala. Pagpapagaling, wala. Kaya umaasa sila sa larangan ng medisina. Minsan, nire-refer pa yung members nila, pumunta ka roon, meron magaling na doktor doon. Mga minamahal ko. Umaasa sa karunungan ng tao. Ngunit dito po, umaasa tayo sa karunungan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya ang dakilang manggagamot. Kaya during the pandemic, dito nakita ngayon kung sino ang nasa buong katotohanan. Marami pong na-convert through social media, sa magitan ng Facebook, YouTube, dahil naghahanap yung ibang tao na ayaw magpabakuna eh. Hindi naman sila makapagsamba dahil nakalagay dun sa mga churches, no vaccine, no worship. Yun ang nakakalungkot. They're denying the power of God. Dito sa Jesus Miracle Crusade, mga minamahal ko, ano mang kinalalagyan mo, open ang pagsamba. Lahat magsabing praise the Lord. Lalo na pagka ikaw ay 100% na sumasampalataya. Maging sa mga employer, china-challenge nila, Sir, mag-resign na lang ako kung babakunahan niyo ako. Pinaninindigan talaga, pero mga minamahal ko, at the end, talagang pagsubok lang yan. Yung pala, sinubok lang ang mga kapatiran na talagang ipinaglaban nila. Yung nakipaglaban, pagkatapos ng lahat, taas noo sila nagsasabing, buhay nga ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Naalala ko mga minamahal ko doon sa dako ng ibang bansa sa Middle East. Sabi ng employer, you better resign. Teacher po siya. Resign o bakuna? Ay, nagpumirma siya, resign. Ginawa niya, nagpuri siya, nag-ayuno siya, wala pa isang buwan tinawagan siya, dito ka na sa mas malapit sa church niyo. Bumalik ka sa trabaho mo, wala nang problema kahit hindi ka bakunado. Lahat magsabing praise the Lord. Yung pala sinusubok lang ang ating pananampalataya. Kaya napakapalad po natin, mga minamahal ko. Kaya sa lahat ng mga tinawag po rito, sa mga baguhan, maging mga nagsasaliksik pa. Yung iba, saka na lang ako magpabautismo. Kasi dito, instant kung nais mong pagpalain, ora mismo, pag ikaw ay dumalo sa ating banal na gawain, ipinapangaral kagad ang 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang sabi ng pinakamamahal na Panginoon Jesus, you must be born again. Obligado ka talaga, magpabautismo ka kaagad. Bakit? Upang kaagad-agad ka rin pagalingin, baguhin ang ating mahal na Panginoon. Sabi po sa Roma 6:4, atin pong basahin. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 6, ang versikulo ay 4. Tayo ngayon ang alibing na, kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay, sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Amen. Amen. Praise the Lord. Tayo nga'y nangalibing, nakalakip niya sa umagitan ng bautismo sa kamatayan. Kaya nga inililibing yung dati nating pagkatao sa tubig, mga minamahal ko, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa umagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Kaya pag-ahon mo, yun ang tinatawag na born again. Mga minamahal, kaya minsan nakaka-bless pa nga yung may mga karamdaman na hindi makalakad. Talagang gusto nila kasing gumaling Mga minamahal ko, ora mismo, pagbautismo, pag-ahon, pinatawad nga ang kanilang mga kasalanan dahil nakalakad, pinagaling, mga minamahal ko, at sumisigaw. Mga minamahal ko, naalala natin ang kanyang beloved wife. Anniversary yun dito, naka-wheelchair After baptism, mga minamahal ko, naglalakad na. Iniwan yung wheelchair.
Yan po ang kahalagahan, mga minmahal ko, upang tayo'y makalakad sa panibagong buhay. Hindi ka na lumpo. Ikaw ngayon ay malusog na. Hindi ka na dating masama, ikaw ngayon ay binago na, mga minamahal ko. Sa pagbabago ng buhay, mga minamahal ko, yan nga ang gusto ng gobyerno Maging ang ating pamilya, magbago ang bawat membro ng pamilya, bawat Pilipino, lahat ng paraan gagawin kung ano-anong batas ang isasagawa. Ngunit, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Napakaganda pagka-bautismo, pag-ahon, sincero, tapat, mga minamahal, magtataka kinamumuhian na niya yung kasalanan. Ang iniibig niya, yung katwiran at kabanalan mula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya yung paglakad sa panibagong buhay, pag sinabing, now is the day of salvation, now is the accepted time, ngayon na. Sa ibang sect at denomination, daming doktrina. Bago dumating yung final doktrina, makita mo, balik pa rin sa bisyo. Dito hindi po. Merong instant na binabago ng ating mahal na Panginoon. Merong gradual maging sa pagpapagaling. Pero at least, tinanggap niya kagad ang bautismo sa pangalan ni Jesus. Amen? Praise the Lord. Pag tinanggap mo ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, panindigan mo na ikaw ay born again. Dahil sasayo ang banal na Espiritu sa patuloy mong paglilingkod. Magpapatuloy, hindi pwedeng tumigil. Ibig sabihin, manatili tayo sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ikalawang Timoteo, Kabanatang 3, talatang 14, ating pumbasahin. Dito po sa aklat ng pangalawang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 14. Datapuat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at pinagkakaroon mo ng katunayan, yaman na nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. Amen. Praise the Lord. Datapuat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Let's face the reality na nung tayo wala pa sa gawain na ito, tayo'y mangmang. Bali wala sa atin ang kaligtasan Okay lang kung anong maganap. Yung iba nga nagsasabi, impyerno kung impyerno. Yun po ang katwiran, mga minamahal ko. Dahil hindi tayo nagbabago sa pamagitan ng ating relihiyon. Ang doktrina ay mali. Mga minamahal, ang turo ay mali. Kaya yung kahalayan ang nasusunod. Pero dito, tumpak, sabi nga nila tunay ang pangangaral dito, tunay ang doktrina, tunay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, sinasamba sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tunay, ang lahat ng pagpapala, physical, material, spiritual, talaga namang dumarating sa atin. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga mga minal sinasabi po, pinagkaroonan ng katunayan. Ito yung katibayan na dati tayong mangmang, naging matalino sa harapan ng ating dakilang Diyos. Maging sa ibang sect at denomination, ayaw nga ipangaral yung ikapu pa lang Mas lalo pagandog. Dito po hindi ipinapangaral, you must increase your tithes and offerings. Yun, nag-increase lahat ng pagpapala. Higit sa lahat, yung nakakasiguro ka sa buhay na wala hanggan. Habang nag-i-increase ka kasi tataas ang level ng pananampalataya mo, hindi ba ang gusto natin pataas pag bumalik ang ating mahal na Panginoon? Dahil pag tumunog ang pakakak, kailangang makasama ka pataas. Lahat magsabing, praise the Lord. Ito, bigyan natin ng kahalagahan ng kaligtasang ito. Physically, malusog tayo, mga minamahal ko. Spiritually, ito lumalabang spiritual hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. We are fighting for the wiles of the devils. 24 hours a day na tumatarbaho po siya to kill and to destroy. Ngayon, tingnan niyo po yung mga balita sa YouTube. Ang dami nang nagliliparang eroplano upang puksain daw ang Taiwan. Are you ready for the World War III? Wala kang alalahanin. You don't have to worry, mga minamahal ko. We
are the living armies of God. Kung merong makapangyarihang sundalo sa huling panahon, yung mga tunay na Kristiyano sa magitan ng Jesus Miracle Crusade, hindi tayo natatakot sa armas, hindi tayo natatakot sa kamatayan, hindi tayo nag-aalala kung saan tayo pupunta, ang mundo man natin ay magtapos o magunaw man. In earth, we have no place safe to hide. Pero sa itinuro ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children, there is heaven. Sabi ng banal na kasulatan, huwag makulumihanan ang iyong puso. Pag nandoon ang iyong pananampalataya, pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay. Ibig sabihin, ikaw ay tagalangit. May mansyon ka ron na ipagkakaloob ang ating mahal na Panginoon. This is the safest place. Ito ang pinakamagandang lugar na papupuntahan natin. Ang mundo natin ay wala na po talaga. Ang antas ngayon ng typhoon, grabe po, sumasalanta ngayon. Earthquake, sabi nga nila, the big one Pero under control pa rin ang ating mahal na Panginoon because somebody is praying. In the Philippines, grabe ang faith ng mga taga-Jesus Miracle Crusade. Dahil nga sa panalangin, iligtas mo, maging ang aking mga mahal sa buhay, yan ay tinutugon pa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pag dumating ang karamdaman ng iyong mahal sa buhay, yun ang pagkakataon. Kung dumating man ang gera ito, kalamidad, yun na yung pagkakataon. Lumapit kayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Ito ang natutuhanan natin na ikaw at ako, hindi lang po para tumanggap ng pagpapala, triple blessing mga minamahal ko, ibabahagi natin ito. Papayag ba kayo na ikaw lang ang mapunta sa langit? Hindi pwede. Sabi ng malang, go ye and multiply. Kailangan dumami ang populasyon sa langit bago bumalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung bawian man ang buhay, walang problema. Pagpikit ng mata, yung mga nadala mo dito sa gawain, doon kagad sila sa langit. At least, pahinga na sila. Tayo ang makikipagbaka. Ito'y laban ng espiritual. Ngunit, ang sabi ng banal na kasulatan, wala pong lugi sa paglilingkod sa Diyos. You have nothing to lose but everything to gain, mga minamahal ko. Bakit? Pag nanatili ka sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Minsan, ipinaintulot po May mga kapatirang nawala na 5 taon. Yung iba na dumating ang mga karamdaman dahil nga sa panlalamig, tumatalikod. Yung malaglag ka sa kamay ng Diyos na buhay, yan po ay warning. Pag hindi ka na natili, tumalikod ka sa banal na gawain, nag-umpisa ang iyong panlalamig ngayon, pagkatapos nun, backslide na. Mga minamahal, saan ka nakakita? Meron bang sundalo na umaatras sa labanan? Iko-court martial ka. Mismong kapwa mo ang papatay sa iyo dahil bawal ang tumalikod. Ganon din po sa pamantayan sa tunay na Kristiyano. Edad mo ngayon hanggang tumanda ka, hanggang hindi pa bumabalik ang ating mahal na Panginoon, ang lahat ng iyong kalakasan, ang lahat ng magagawa mo, tinatangkilik mo, gamitin mo yan para sa ikaluluwalhati ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya, sinasabi ng banal na kasulatan, grabing pagpapala naman, mga minamahal ko, sa ating huling talata, unang Juan, kabanatang 3, talatang 22. Amen. Praise the Lord. Dito po sa unang Juan, 3:22, ito mo sinasabi. At anumang ating hingiin ay tinatanggap natin sa Kanya, sapagkat tinutupad natin ang Kanya mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Amen. Amen. Praise the Lord. At ano ang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Kaya nga mga minamahal, actually ang utos ng mahal na Panginoon hindi naman talaga mabigat, hindi mahirap. Kung susundin mo, lahat magsabing praise the Lord. Ngunit ikaw ay pagpapalain. Ano man daw po ang hingin mo, mahal na Panginoon,
meron akong karamdaman ngayon. Magpuri ka, mag-ayuno, maya-maya. Ipinatong mo ang iyong kamay sa ulo, ay laking tipid. Hindi ka na pumunta ng ospital, pinagaling ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala pa yun sa maliit na bagay. Total, maliit na bagay lang to. 100 pesos na napulot ko, ibigay ko na sa iyo. 100% na pagbibigay po yun. Pagkatapos nun, pinapalitan ng mahal na Panginoon, mas malaking halaga sa iyong inaasahan dahil nakita niya. Kapatiran natin, walang pamasahe. Naglakad dahil maglakad na lang siya. Dahil grabing himala dati lumpo, nakalakad Hindi naglakad, papuntang gawain. Nakapulot na 100. Pagdating sa church, on fasting pa siya. Pagdating ng offering cloth, inilaglag niya yung 100. Pag uwi niya, hindi siya nalungkot. Masaya pa nga siya na magbigay Dahil yung pangangaral sa pulpito, kung anong panukat na yung sinukat, doon ka rin susukatin Pag uwi niya, kinawayan siya ng ating mahal na kapatid, nakakotse. Halika na sis, alam ko kung taga saan ka, ihatid kita. Pero bago kita ihatid, kain muna tayo doon sa magandang restaurant. Mga minamahal, umiiyak siya sa kagalakan. After 1 week, pinalitan ng Diyos yung 100, naging 30,000. Lahat nagsabing, praise the Lord. Ang tanong ko, wala pong lugi pag ibigay mo ang iyong tinatangkiling na higit pa sa standard. Pag ibigay mo ang sarili mo upang gamitin sa patotoo, upang ihayag ang kabutihan ng Diyos. We must not be ashamed in these last days, mga minamahal ko, dahil anuman ang hingin mo, ibibigay naman ng Diyos Ang inihiling na lang, could you testify what I am doing to you? Yes, yan ang gagawin natin. Buong lakas, buong puso, buong kaluluwa, sundin natin ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng kanyang mga utos at ang mga bagay na kalugod-lugod sa kanyang paningin. Nakatingin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa atin, bawat isa sa atin. Wala tayong maililihim. Lahat po ay hayag sa harapan ng Diyos. Kaya, pag sinabing ikaw ay talagang totoo at tapat na alipin, nagagalak ang ating mahal na Panginoon dahil isa ka sa gagamitin sa huling panahon para sa kaligtasan ng marami pang kaluluwa. Kaya sa ating unang talata na binasa, ang sabi po, unang Juan 3:19, dito'y makikilala natin na tayo'y sa katotohanan at papanatagin natin ang ating mga puso sa harapan niya. Huwag kayong magulumihanan. Huwag kayong mag-alala. Alam na ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Kung ikaw may problema, may karamdaman ka, siya nagpapagaling Mga minamahal ko, may problema ka, walang imposible sa Diyos, kayang lutasin ng Diyos. Ikaw ay minsan nagkukulang, nagkakamali, nagkakasala. Mga minamahal ko, bumangon ka. Kailangang matauhan ka. Na kung wala ang Diyos, wala sa buhay mo. Yan na nakakalungkot na bagay. Sabi nga, stand up and tell me if you love dearest Jesus. We are on the last days. Isipin niyo mabuti yan, mga minamahal ko. Time is running out. Ang oras po, ang orasan, hindi na pwedeng bumalik. May nagre-reverse bang orasan? Wala po. Ang edad mo, padagdag ng padagdag. Habang may lakas. Use it for the glory of God. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at mga mahal tayo po umawit, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, habang inaanyahan natin ang ating mga baguhan, ating live webcast viewers, upang sila'y tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Tunay na banal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Marapat lang purihin, pasalamatan siya dahil tayo po ay narito sa buong katotohanan. Amen.
banal na pangalan. Ikaw ang tagapagligtas, salita mo ay di kukupas. Ang pag-ibig, Yes, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Jesus, buhay ka ngang totoo. Baguhan po. Dito po kayo sa harap. Sapat ang pagpapala mo, kahangahan kang Kristo. Pasalamat ko'y sa'yo. Purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Purihin at sambahin sa Espiritu katotohanan. Jesus, kami patawarin sa mga sala namin, sa aming mga suliranin. Ikaw ang gabay namin. Hallelujah. Purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Purihin at sambahin sa Espiritu katotohanan. Purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Purihin at sambahin sa Diyos ang iyong kalwalhatian. Purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Purihin at sambahin sa Espiritu katotohanan. Sa Espiritu katotohanan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po, Diyos. Hallelujah. Dapat ka lamang sambahin, O Diyos. Hallelujah. Para sa ating mga minamahal na mga baguhan, mga bisita. Tunay na kayo po ay pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kapagkat alam po namin na ang Diyos mismo ang nagdala sa inyo upang kayo po ay pagpalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, pong para sa ating minamahal mga bisita, kung inyo pong isuko ang inyong buhay sa ating pong dakilang Diyos, kung paano napakinggan nyo po kanina ang mga nagpatotoo na sila po'y pinagpala ng ating pong dakilang Diyos, pinag-ingatan
ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kung inyo pong ibigay inyong buhay, isuko sa ating pong dakilang Diyos, kayo din ay pagpapalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kinakailangan nyo po ang apat na susi o reglamento ng kaligtasan. Ang apat na susing ito upang mabuksan ang kalangitan at kayo po'y magmana ng buhay na walang hanggan. Unang-una po ang tinatawag na pananampalataya. Kinakailangan sumampalataya po sa Diyos, sa nag-iisang Diyos, na siya po ay bumaba mula sa langit at nagkatawan tao upang siya po ay magdusa at mamatay sa krus para sa kasalanan ng buong mundo. At siya po ay nabuhay na maguli upang patunayan na siya po ay nag-iisang Diyos, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang pangalawa po ang tinatawag na makadiyos na pagsisisi. Na kinakailangan pagsisihan niyo po ang lahat na inyo po nagawang mga pagkakasala at iwanan ang makasana ng buhay na kailanman ito po ay hindi na po ninyo babalikan. Pag nakita ng ating pong dakilang Diyos na nais mong totoong magbago, nais mong maging matuwid sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, tutulungan ka ng ating pong dakilang Diyos. At ang pangatlo po, ito po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Na ito po ay ating po mababasa dito po sa mga Gawa, Kapitulo 2, talatang 38. Sabi dito, magsisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagpapatawad na inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang bautismo sa tubig, mga minamahal, hindi po ito paglipat o pagsali sa panibagong relihiyon o anumang sikta, hindi po. Ito po ay ating pong isinasagawa sapagkat ito po ay nakasulat sa malakasulatan na kapag tayo po ay nabautismo sa tubig, sabi dito mapapatawad ang ating mga kasalanan. So ang bautismo, ito po ay sinasagawa ng mga apostolos 2,000 taon na nakalipas. Yan din po ay ating pong isasagawa upang tayo po ay mapatawad sa ating mga nagawang mga pagkakasala. At ang pang-apat, ito po ang bautismo ng Espiritu Santo. Ang Diyos na po ang magsasagawa niyan. Kapag kayo po ay nagpatuloy na dumalo, nagpatuloy sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, kayo din po ay babautismuhan ng Espiritu Santo. Kapag kayo po ay nagsumikap na sundin ang kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa takdang panahon, dahil hindi sa inyo ang tinatawag ng bautismo ng Espiritu Santo. Sa sandaling ito, ang inyo pong gagawin, tanggapin niyo po ang ating pong dakilang Diyos na inyo pong sariling tagapagligtas. Sumunod po ka sa panalangin na aking pong babanggitin. Sabihin niyo, dakilang Diyos, amang banal, sa pangalan mo ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Lubos po ako nagpapasalamat na aking napakinggan ang iyong mga banal na salita. Mahal na Panginoon, ako po ay isang taong makasalanan. Subalit ako nagsisisi sa lahat ng aking managawang mga pagkakasala mula na ako magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, patawain mo po ako sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala. Hugasan mo po ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Diyos at aking tagapagligtas. Mahal na Panginoon, gawin po akong tunay na anak mo sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po ako sa ampon ng aking mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen, amen, hallelujah. Kami po'y manlangin po para sa inyo o po ang pagpahal namin, Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, amin po pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa una't panalangin po na amin po minamahal at ginagal na pastor, mahal na Panginoon sa lahat ng mga tumanggap sa iyong dakilang pangalan. Mahal na Panginoon, patawain po ang bawat isa sa kanila. Mahal na Panginoon, isulat mo po, Diyos, ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Iligtas mo po ang bawat isa sa kanila sa ampon ng kanilang sa buhay sa mga pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Pagkatapos ng ating pong banal na gawain, kung nais niyo po magpabautismo, mayroon po tayong bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus na kinakailangan may sagawa niyo po ang pangatlong reglamento na ito upang ang lahat
ng inyong mga kahilingan sa ating pong dakilang Diyos. Kayo po ay pagpapalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo naman po dadako po sa ating mga pangailangan. Aking pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved ordained preacher, Brother Ignacio. Merci po, Brother Benedict. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Ang minamahal, pakitandaan lang po ng mga kapitbahay natin na himbing. Kung tayo sisigaw, konti lang. Alam na po naman ang Panginoon ng ating kailangan, mga minamahal. Kung tayo lulukso tayo. Huwag natin isigaw yung alam na naman ang Panginoon na babanggitin natin. Tayo manalangin, mga minamahal. Praise God. Dakilat mapagpala naming Ama, Diyos, makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamalapang sus. Pinakamamalapang Panginoon, sa pangunang panalangin po ng aming minamahal, ginagawa Pastor Evangelista Willis Alameda, na ito kami nagpapakumaba, nagsusumamo sa iyo, humingi ng tawad sa lahat po ng pagkukulang sa mga kailan napapigyan. Patawad po. Dalangin po namin ng Diyos ang patuloy na pagbibigyan ng kalakasan, kalusugan, pag-ingat, pagkapala, mahabang buhay. Sa aming minamahal, ginagawa Pastor Evangelista Willis Alameda, ang ibala ng propeta, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren, lahat po ng mga ngaral, lahat po ng mga gawad, mila kapatiran sa buong daigdig, tugunin ko ng panalangin, mula Panginoon, patid po namin ng Diyos na hindi po maigsi yung kamay na hindi may pagkalabang pangailangan ng bawat isa, at hindi po malayo yung pandinig na hindi mapakinggan ng hinaing ni Wanak. Kahabagang po yung mga pagingaan po mga webcast viewers, gusto na pagkakata makapaglingkod sa iyo, at sa iyong makapangyarihang pangalan, namin sinasaway, ang demonyo ng karamdaman, virus of sickness and disease, unbelief and doubts, cast out, cast out, cast out, cast out. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin natin dakilang Diyos. Purihin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po'y sumigaw lang ng bahagya at lumukso ng lamal ko. Sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin natin dakilang Diyos. Maraming salamat sa ating mga Panginoon. At tayo minamal ko ay dadako minamal ko sa mga announcement or beloved brother, Bobby Aserios. God. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Fred. At tayo rin po ay tuloy-tuloy na po sa ating pinagpalang banal na gawain. Sa pagkakataong pong ito, tayo naman po ay darako po sa pagbibigay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus para po sa ating special offering. At muli po para po sa kaalaman din po ng lahat, ang inyong mga ipagkakaloob, ang lahat ng inyong ibibigay sa mga oras po na ito. Ito po ay direkta nating magagamit. Direkta po nating magagamit at mapupunta sa lahat po ng mga improvement at mga sinasagawang construction po dito sa ating bahay-sambahan sa dako po ng Marilao. At upang ipanalangin po ang ating mga ipagkakaloob, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother Noel para po sa ating prayer. Amen. Thank you, dearest Jesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang dakila Diyos, God bless you, ating beloved Bobby Aserios. Mahal tayo manalangin sa ating dakila Diyos. Opo, dakila Diyos, ang mamanalangin, pinakamalapang ni Jesus. Diyos marat sa pagkagalit sa gana sa kahabagan. Sa pangungurat na lang ang aming mahal at ginagalang, ang beloved Pastor Willis Taralbide, Prophet of the Living God, dakilang Diyos. Narito wala pa rin yung mga anak, wala pa rin magkakalam na aming espesyal pa rin, wala pa rin. Para nagagastusin, wala pa rin siya yung manalagawain, wala pa rin. Ano bang pagkakalam ng iyong mga anak, wala pa rin. Pagpalain mo, dakilang Diyos. Ibalik mo sa garang pagpapala na wala sila nakalalagyan. Dakilang Diyos, wala pa rin. Kanya mo pangako, mo simple Diyos, wala pa rin. Ano bang kanilang amount na pinangako sa iyo, dakilang Diyos, pagkalong mo sa iyong mga anak. Upang magamit, malawakan pa, wala pa rin. Naggastusin dito sa manalagawain, wala pa rin. Pagpalain mo, dakilang Diyos, ito sa amot panalangin sa matamis at mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Panginoon, nais kong magbigay lahat ng nasa akin sa'yo'y alay. Hindi ko na kailangan pang tulad ng sanlibutan, basta't ikaw sa akin.
magbabago. Kahit kailanan ka matapos ang mundong ito, magpapatuloy pa rin ako sa'yo. Panginoon, nais kong magbigay lahat ng nasa akin, sa'yo'y alay. Hindi ko na kailangan pa ang dulot ng sanlibutan, basta't ikaw sa akin, huwag mawawalan. Kaya't ako ay narito ang maglingkod sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Kahit kailan hanggang matapos ang mundong ito, magpapatuloy pa rin ako sa'yo. Kaya't ako ay narito upang maglingkod sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Kahit kailan hanggang matapos ang mundong ito, magpapatuloy pa rin ako sa'yo. Magpapatuloy pa rin ako sa'yo. Magpapatuloy pa rin ako sa'yo. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At God bless you po sa lahat ng ating beloved brethren na tapat at masayang nagkaloob para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang ating dakilang Diyos na buhay po ang magbalik sa inyo ng makalibong beses. Amen. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. At muli po, ang paalala po sa lahat ng ating beloved brethren para po sa inyong mga vows, sa inyong mga pledges, mga special offering. Yan po ay kayo po mismo ang mag-turn over, kayo po mismo ang magdala sa ating pong mga authorized po na bigyan ng kukuha po ng ating mga love offering, mga special offering. Andyan po ang table ng ating beloved sister Ami. Andyan po ang table ng ating beloved sister Chat sa may entrance po. At pakinote na lamang po para sa inyong mga ipagkakaloob. Amen. At para naman po sa ating mga beloved kababayan, ating po mga beloved kapatiran, saan man po kayo dako naroroon at naaabot po ng ating pinagpalang live webcast, kayo man din po ay maaring makibahagi sa ating mga sinasagwang proyekto, mga konstruksyon. Ang number po ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Louie Angeles, ay nasa screen niyo po ngayon. Maaari niyo po silang kontakin, tawagan upang ma-explain po nila at mabigay yung mga pangunahing pangangailangan po ng ating mga proyekto at higit sa lahat kung paano po yung tamang proseso, paano po kayo maaaring makibahagi. Amen. Thank you, dear Jesus. Tayo po tuloy-tuloy na po sa ating pinagpalang banal na gawain. Tayo po'y darako po sa mga schedule ng ating pinagpalang banal na gawain. Tayo po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nabibigyan po tayo ng malayang pagkakataon kung saan tayo po'y nakakapagsagawa ng ating mga pinagpalang banal na gawain 3 beses isang linggo. Ang ating midweek service, araw po ng Miyerkules. Tayo po'y nagsisimula ng alas 12 ng tanghali at matatapos naman po ng alas 5 ng hapon. Ang ating overnight prayer meeting, katulad po ngayon, kagabi, nagsimula po tayo ng alas 10 ng gabi ng araw ng Biyernes at matatapos po tayo hanggang alas 4 ng madaling araw, araw na po yan ng Sabado. At ang ating Sunday General Service, ito naman po ay nagsisimula ng alas 10 ng umaga at matatapos naman po ng alas 4. Minsan yung maabot po tayo ng alas 4:30 ng hapon. Amen. At para naman po sa ating address,
Ang ating pong banal na gawain ay matatagpuan sa ating bahay-sambahan, Jesus Miracle Crusade International Ministry Marilao Outreach ay matatagpuan po sa T. Mendoza Street, Barangay Saog, Marilao, Bulacan. Amen. At araw-araw din po tayong napapahinggan sa mundo ng radyo. Amen. Ang ating banal na gawain, ang ating programa, The Jesus Miracle Hour, ay patuloy na papahinggan at tumiere sa DZME 1530 kHz AM band mula Lunes hanggang Sabado, alas 11 po ng gabi at matatapos naman ng alas 12 ng madaling araw. Ang ating pong pinagpalang TV program, tayo po patuloy na umiere sa PTV Channel 4 every Saturday, katulad po mamaya, alas 10:30 po ng gabi at matatapos naman ng alas 12 ng madaling araw. Ang ating pong mga pinagpalang social media accounts kung saan po napapanood tayo live webcast, live streaming sa ating Facebook page, sa ating Facebook account, sa ating YouTube channel, JMCIM Marilao. Amen. Ulitin lamang po natin yan, JMCIM Marilao. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon at mga konting paalala na lamang po sa ating pong paglabas po mamaya. Kung hindi naman po kailangan na pong bumusina at muli po, wag na po tayong mag-ingay, papalabas po ng ating banal na gawain, ng ating bahay-sambahan, pagkat nasa kahimbingan din po ng tulog yung ating mga beloved kapitbahay. Amen. Wag na po tayong mag-usap ng malakas, lalo na po dun sa gate, para hindi po tayo makaistorbo sa ating mga kapitbahay. At kung mapapansin niyo po, meron pong hams na malaki po dyan, bago pumasok sa ating banal na gawain katulad po ng mga na-announce po natin nung mga nakaraan, hinay-hinay lang po ng pagpapatakbo, baka hindi nyo po mapansin bago po yung hams po natin dyan, lalo na po sa ating mga nagmumotor na beloved kapatiran, mga paalala lamang po yan. At again, yung mga pagbusina po natin, yung pagharurot po ng ating mga motor, iwasan na po natin yan para hindi rin po tayo makaistorbo. At muli po, pinapaalala po natin sa ating mga beloved brethren, yung ating pong parking, dito na po sa side na po ito yung ating mga motorcycle po na beloved kapatiran, at ugaliin po nating makinig sa mga sinasabi po ng ating mga beloved marshals para po maiayos yung parking po natin. Wala po munang magpapark dito sa right side hanggat hindi pa po o hanggat wala pa pong go signal ng ating mga beloved marshals. Sila po kasi nakakaalam kung paano po aayusin, at wag na po tayong mamili ng mga parking po natin. Lahat naman po tayo inaayos po yan, at sinisika po natin na dito po maipasok sa loob yung mga sasakyan upang hindi na rin po tayo magdagdag ng karagdagang bayad pag po nasa labas yung ating mga sasakyan. At yung kalinisan po sa ating banal na gawain, kung makikita niyo po, meron po tayong mga, nandyan po yung ating mga beloved, mga awit po para mag-collect ng mga basura. Kung meron din po kayong mga pinagkainan ng mga bagay-bagay, pakitago niyo na lang po yan. Kung pwede sa bahay niyo na lang po itapon. Malaking kabawasan na po yan sa ating po mga kinakaharap na issue sa basura po. Amen. At kung wala na pong mga karagdagang announcement, natin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother Edwin. Amen. Thank you, dear Jesus. Praise the Lord. God bless you po, beloved Brother Bobby. Tayo po'y dadako na sa ating closing prayer. Praise the Lord. Opo, mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Amang Banal, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Sus, sa pangunang dalangin ng aming ginagalang at minamahal na Pastor Wildy Sadalmeda, yung banal na propeta. Darito po kami, mahal Panginoon, sa mga oras na ito, nagpapaabot naming tao sa pusong pasasalamat sa paglangis mo sa bawat bahagi ng iyong banal gawain mula sa pag-awitan, mahal Panginoon, sa mga patotoo, sa mga alay ng mga awit ng mga nagpatotoo, mahal Pinulingasan, maraming salamat, maging sa pagbibigay, mahal Panginoon, at sa iyong banal na salita na aming napakinggan sa magitan ng mga ngaral, mahal Panginoon, maraming salamat, O Diyos, hallelujah. At maging, mahal Panginoon, so sigit sa lahat sa iyong banal, patamis na presensya, mahal Panginoon, na pinadama mo sa bawat sa amin, mahal Panginoon, at patuloy naming dinadalangin sa iyo, mahal Panginoon, patuloy na sinasagawa na karagdagang pasilidad na iyong bahay-sambahan dito sa dako ng Marilao Outreach, mahal Panginoon, patuloy mo pagpalain, O Diyos, ikaw pa patuloy mag-provide sa lahat ng mga pangailangan, mahal Panginoon, at sa aming paghiwa-hiwalay sa oras na ito, mahal Panginoon, iwalay mong bawat sa amin, ngunit bigkisin mo kami ng dakilang pag-ibig, lukuban mo kami ng iyong kapangyarihan, mahal Panginoon, hanggang sa makauwi kami sa aming mga kanya-kanyang tahanan, ligtas sa anumang sakuna at disgrasya at kapahamakan. Pagpalain mo kami, O Diyos, at panghawakan sa aming paglilingkod sa iyo. Ito aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord.